minamahal na apo. Oh, kumusta na kayo? Oh, halika na. At magpapasimula na naman ako ng panibagong kwento sa inyong araw na ito. Oh, ay naku. Salamat sa Panginoon dahil sa panibagong buhay at lakas na naman ay pinagkaloob niya sa atin upang makapaghandog ako muli sa inyo ng panibagong kwento na batay sa banal na kasulatan. Oh, ngayon naman mga apo, bago ako magpasimula ng aking panibagong kwento sa inyo, pag-usapan muna natin yung nakaraang kong ikinuwento sa inyo. Hindi ba yung pagtalima ni Jacob sa ating Panginoon? At nalaman natin nung nakaraan na ito palang si Isaac, 180 taong gulang bago sumakabilang buhay. Yan. O, ngayon mga apo, handa na ba kayong muling makinig sa aking kwento? Ha? Ayan, mabuti naman. Napakahalaga talaga ng pakikinig. Lalo na kung mga kwento mula sa banal na kasulatan ang ating pakikinggan. Ngayon ay panibagong kwento na naman ang aking ipagkakaloob sa inyo. Pero bago yan, tanungin ko muna kayo. Kilala niyo ba si Jonas? Oh, mabuti naman. Yung iba sa inyo, kilala na. Pero yung iba naman, parang ngayon lang nila narinig yung pangalang iyon. Yun. O, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Dahil talaga namang nakakaaliw itong kwentong ito. Panibagong bayani sa Biblia. O, handa na kayong makinig. O, umpisahan na natin. Sama-sama natin buklatin ang Jonas 1:1 hanggang 13. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon. At siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kanya ang pinuno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo? O matutulugin? Bumangon ka. Tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mga matay." At sinabi ng bawat isa sa kanila na kaniyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaan ito sa atin." Sa gayoy nangagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Na magkagayoy sinabi nila sa kaniya, "Hinihiling namin sa iyo na iyong saysayin sa amin
Kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin, ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka? Ako'y isang Ebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kaniya, Ano itong iyong ginawa? sapagkat nalalaman ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila sa kaniya, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos? Ako'y inyong buhatin, at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat nalalaman ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayunmay ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila nagawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Oh, mga apo ko, nasubaybayan niyo ang aking kwento. Salamat sa Panginoon dahil patuloy kayong nakikinig at sumusubaybay. Ngayon, nalaman natin mga apo na ito palang si Jonas ay ibig ng Diyos na kaniyang isugo sa bayan ng Ninive, sapagkat nakita ng Panginoon na napakasama ng maraming tao doon. Kaya itong si Jonas, abay, may pagkapilya rin. Dahil sa halip na sumunod sa Panginoon, abay, tumakas upang tumungo sa isang bayan na hindi naman iniuutos sa kanya. Ito ay sa Tarsis, sumakay sa isang sasakyang pandagat at naglakbay. Ngunit, alam niyo ba kung anong ginawa ng Panginoon? Nagpasapit siya ng malakas na hangin. At ano ba, hinampas nito ang sasakyan nilang pandagat na akala mo ba'y lulubog? Takot lang nila. Kaya lang, itong si Jonas, sinabi sa mga kasamahan sa barko na siya'y ihagis na lamang sa dagat. Yan. Ating ipagpatuloy kung ano ang kasunod na nangyari. Ano kaya? Inihagis kaya siya ng mga kasamahan niya? Yan ang abangan ninyo, mga apo ko, sa pagbabalik ng KNC Show.